Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, sa araw ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson nagbitiw sa ICI. Halaga ng pondo na nawala dahil sa ghost flood control projects maaring umabot sa 180 billion pesos ayon kay Senador Lacson. Dating Senador Bong Revilla Jr. kasama sa panibagong listahan ng mga pakakasungan ng ICI dahil sa flood control scandal. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa 17.652 trillion pesos hanggang Oktubre. Pagharap ni Pasig City Congressman Roman Romulo sa executive session ng ICI, iginawad. Low pressure area pumasok na sa bansa. Let's go! Ililipat na sa Women's Correctional sa Mandaluyong ngayong linggo. 2 sundalo patay sa engkwentro laban sa umano'y mga rebelde sa Samar. 155 milyong loto jackpot nasungkit ng solong mananaya sa General Tria sa Cavite. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, nagbitiw na sa pwesto si Independent Commissioner for Infrastructure, ICI member, at dating DPWH Secretary Babe Singson. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, epektibo ang resignation ni Singson sa December 15 pero maaari pang mapalawig hanggang December 31. Paliwanag ni Reyes, nagbitiw sa Singson dahil sa kalusugan at seguridad matapos umanong maramdaman ang bigat ng trabaho sa komisyon. Mismong si Singson umano ang nagsabi ng intense at stressful na trabaho sa ICI ay nakakaapekto na sa kanyang tumatandang katawan at hindi na siya sanay sa ganitong uri ng buhay. Narito si Reyes. Commissioner Singson, effective December 15, 2025, but could be extended to December 31. He mentioned the very intense and stressful ICI work as taking its toll on his aging body. Samantala, lumobo na sa 17.652 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang noong Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayon sa Bureau of Treasury, ang halaga ay mataas ng 9.62% mula sa 16.020 o 020 trillion pesos sa kaparehong panahon noong 2024 at 0.61% na mataas kumpara sa 17.455 trillion pesos noong Setyembre. Bukod sa bagong overseas at domestic loans, ang pagsipa ng Philippine debt ay may kinalaman sa paghina ng piso laban sa dolyar. Batay sa pagtaya, 68.6% ng kabuang utang ng Pilipinas ay mula sa domestic debt o utang panloob. Balansyado. Samantala, pakakasuhan na ng ICI sa Ombudsman sina dating Senador Bong Revilla, Carlo Aguilar at iba pang individual. Ayon kay Chairman Andy Reyes, kabilang sa irerekomenda nilang asunto ang direct o indirect bribery, corruption of public officials at plunder. Irerekomenda rin ng Commission for Further Investigative Review at Case Build-up ang 4 na datit kasalukuyang senador, kabilang sina Senator Chis Escudero, Nancy Binay, Grace Po at Mark Villar. Narito muli ang tinig ni Chairman Andy Reyes ng ICI.
ang pagsampa ng mga kaso dapat sa these following persons. Former Senator Bong Revilla Jr., Bernard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Manny Bolusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder and administrative sanctions, amongst others. Samantala, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hiling na executive session ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Bago ang sesyon ni live stream ng ICI ang panunumpa at ilang pagtatanong kay Romulo, kabilang ang paghiling ng executive session na inaprubahan ng komisyon. Iginiit ng kongresista na may maling paggamit at pang-aabuso sa inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order sa kanya, lalo na sa social media. Sabi naman ng kanyang abogado, posibleng malagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng kanyang kliyente sa mga ilalabas nitong impormasyon. Pakinggan at panuorin po natin ito. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman and would create an environment that would not favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Samantala, pumayag naman si Pasig City Lone District Congressman Roman Romulo na isa publiko ang isusubiting affidavit na ng Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng inaprobahang executive session. Ayon kay Romulo, wala siyang problema na isa publiko ang affidavit dahil sa itong public documents. Idinay ng congressman na voluntaryo siyang humarap sa ICI at wala namang sinumiting liham na humihiling ng executive session. Narito si Romulo. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document anyway. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting an executive session? In fact, I did not submit any letter. I voluntarily appeared here, and the reason for that actually is first, the House members with the Speaker had decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. Nananatiling mataas ang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,105 kilometers mula sa silangan ng southeastern Luzon. Oras ang maging isang ganap na tropical depression, tatawagin itong bagyong Wilma. Kabilang ang Eastern Visayas at Caraga sa mga lugar kung saan posibleng maglandfall ang bagyo. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Eastern Visayas, Western Visayas at northern portion ng Mindanao. Palalakasin din ito ang epekto ng shear line na magpapaulan naman sa Metro Manila, northern at central portion ng Luzon. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ililipat na sa correctional institution sa Mandaluyong City ngayong linggo. Mula sa Pasig City Jail, si dating Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos kumpirmahin naman ng Bureau of Jail Management and Penology na tinanggap na ng warden ng City Jail ang commitment order sa paglilipat sa piitan sa dating alkalde. Sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent Jerix Bostenera na
hinahanda na ang pagsasailalim kay Guo sa medical at laboratory test bago siya i-transfer sa Correctional Institution for Women. Nauna nang tinanggihan naman ng Pasig RTC Branch 167 ang kahilingan ng panig ni Guo na siya manatilis na lamang sa Pasig City Jail. Ang dating alkalde ng Banban, Tarlac ay nakonvict sa kasong qualified human trafficking dahil sa Pogo Hub sa naturang bayan. Samantala, itinanggi ni Bulacan 1st District Representative Danny Domingo sa Independent Commission for Infrastructure ICI na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Sa ambush interview, sinabi ng kongresista na pinatunayan niya ito sa hiniling niyang executive session sa komisyon at tinutugunan na rin ng national at local government ang pagbaha sa kanyang lalawigan. Pakinggan po natin si Congressman Danny Domingo. Sa Bulacan ay ina-address po ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalaang lokal. Okay. Nalig po kami na sa patuloy pong mga proyektong ibababa ay matutugunan na rin po yung problema sa bahay. Nang tanungin kung kilala niya sina Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, sinabi ni Domingo na mga opisyal ito ng DPWH sa kanyang distrito at ngayon nakaharap sa flood control mess. Samantala, good news muna tayo. Nasungkit naman ang isang maswerteng mananaya mula sa General Trias sa Cavite ang 152 o 155.2 million jackpot na Ultra Lotto 658 kahapon. Ayon kay PCSO, ang winning combination ay 26, 8, 20, 3, 58 at 28 na may kabuang premyo na 155,223,593 pesos and 80 centavos. Noong Nobyembre 28, may nanalo rin ng 8.9 million sa Mega Lotto sa Barangay Masambong, Quezon City na may 8.9 million jackpot prize. Napag-alaman naman na isang babae ang nanalo ng 155 million na nagngangalang Karen Oyong. Ay, wow! Sana, totoo. Sa panaginip lang pala. hindi ka ba taga Cavite? Ay, taga Paranaque. Taga Paranaque ka nga pala. Hindi Paranaque, mali ka pa. Ay, basta taga South. Mali address siya. Mali. Tama yung pangalan. Mali lang yung address. Sayang. Ibig sabihin, malapit na. Manifesting. Oo, malapit na yan. Manifesting. Oo. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na nagdadala ng kahihiyan sa Pilipinas si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sa panayam sa pangalawang Pangulo sa The Hague, the Netherlands, sinabi niyang walang magandang naidudulot ang pananalita ni Yusek Castro. Isang malaking kahihiyan umano ito sa buong mundo dahil nakikita ang seal ng Office of the President sa kanyang likuran habang kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya kasi unang-una wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita kung saan. Samantala, 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa inyo na mga balita sa Balansyado. Unang buhos pa lamang ito. Kami po ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado.